excited kayo sa ating kwento. Alright, para kasi, ano na po matatapos na ito? Ito kasi si Alpoterang bigatla, ayaw niyang tumigil sa kanyang kalentsihan. Ikukwento ko na. Actually, dapat matagal ko na itong ikukwento eh. Kaso lang, binibigyan ko pa siya ng chance. Kasi, sabi ko nga, nung time na yon na binibigyan ko siya ng chance, hindi pa kasi nangyari yung birthday ni Inday Sara na may ex-ex na pinigilan kami magbangag-bangag, pinigilan kami magsalta laban sa mga bangag, sa mga Marcos, at hindi pa nangyari yung merong 30,000 euros, di ba, na ayon sa ating informante na pinamudmod sa kanya at ito ay talagang pinupunduhan siya. Okay, kaya nga sabi ko, ang mga kakampi ni Alpotera, ito lang yun, yung lahat ng kakampi ni Alpotera, mga duwag yan. Okay? Pagpaisahan natin, mga duwag at hindi yan totoong nakikipaglaban sa taong bayan. Binabalikan ko, nung unang dating ko sa Hague, ang mga kwento. Number 1, kung mayaman si Alpotera, okay? Bakit siya nakikisiksik sa apartment ni Spokes Harry Roque? Yan ang unang tanong ko. Sabi ko nga dito sa aking mga palangga, akala ko ba mayroong mayroong transportation company Chuba Chuchu yan? Eh bakit ka ako sumisiksik sa apartment na 2-bedroom? Okay? Tapos nandoon din yung isang personality. Yun na impression ko kasi kami, okay, nung una namin punta sa Hague, ang ganda-ganda ng location namin. Hindi naman ganun kamahal, pero sobrang ganda. Naka-Airbnb kami. Ayan po yung totoong kwento. Actually, nung bago pa ako dumating ng Hague, nung una, sabi ni Spokesari sa akin, Maharlika, sabi niya, pagdating mo dito ka natitira sa akin para, syempre, mag-agaan din. Ayun na sabi ko naman, sige po, sige. Pero ako talaga personally, nung una ayaw, kasi alam ko maraming tao. So kaya nga nung time na yon, nung bago pala ako dumating sa Hague, si Spokesari nandoon pa sa detention ng mga asylum seekers. Wala pa siya. Okay, wala pa siya doon sa apartment. Iniwan niya yung apartment niya, may nakatira doon, okay, na dalawa. Actually, may mga natutulog doon eh. So, kasi si Spokes, para siyang karinderyang bukas, na lahat ng gustong tumira sa kanya, tinatanggap niya. Ganon si Harry Roque. Okay, kaya natuwa ako sa personality niya, pero somehow, nag-worry ako kasi tinitake advantage siya. Now, bakit importante itong mga impormasyon na ito? Kasi hindi na tayo pwedeng tumalon sa impormasyon. Ikukwento natin yung dulo, wala yung puno, di ba? Okay, so nakita ko yon. Tapos pumupunta nga kami doon every night after the Duterte Street event. Pumupunta kami doon sa apartment na yon. So nandoon si Alpotera na sinisira niya si Ma'am Hanelet Abansenia sa kanyang mga iro. Ikaw, Alpotera, okay, ang kapal ng mukha mo, tinanong ko pa si Alpotera, may asawa ka ba? Yes, ma'am. May anak ka ba? Yes, ma'am. Ilan ang anak mo? Ang naalala ko, 2. Bata pa yung mga anak. I don't know, 2 or 3. Basta ang na-recall ko lang, 2 yata. I'm not sure. Sabi ko, sino nag-aalaga sa kanila? O yung asawa daw niya. Bakit ako nagtatanong bilang isang nanay? Kasi sa sarili ko, nanay ka, mayroon kang menor de edad na anak, tapos nag-inalpot-alpot ka sa dahig. Yun yung point ko. Inalagaan daw ng asawa niya, oh really? Pero, ang ginagawa mong hinayupa ka, yung mga iro mo, na sinusuhulan mo, okay? Na hindi ka, tinatanong ko nga saan galing ang pera. Kay Aimee ba? Sa mga Marcos ba? Sa mga bagag? Saan galing ang pera mo? Kasi kung totoong may kumpanya ka, ako nga wala akong kumpanya eh. Gusto ko komportable yung buhay ko. Gusto ko, kahit pa paano, may sariling kwarto ako. Pero kasi ako cowboy ako, kahit sa sahig ako patulugin, pwede ako matulog. Naalala mo yung Alpotera? Kaya yung mga kumakampi sa kanya, putang ina niyo, wala kayong alam. Okay? Kung ano man yung kinukwento sa inyo ni Alpotera, kwento niya ng kasinungalingan. Ako, as a mother, tinatanong ko siya,
Kawawa ng mga anak mo. Sabi pa nga pa niya sa akin, pupunta po sila dito, ma'am. Okay? Akala mo ba hindi ko alam? Bago pa ako pumunta, even before pa tayo nag-usap, alam ko na yung karakas mo. Ayoko lang naman, hindi naman ako ganun tao. Ikaw, ano ka eh, chubachenis ka. Hindi ako ganun, kahit naman ka siguro kayo. Nakikisama ka, civil ka lang as a person. Ang ginagawa po ng mga kababayan, mga pamilyang Duterte, at alam naman nila to. Hello? Okay? Hello? Pinupull out niya, mga kababayan, ni Alpotera ang kanyang laptop. Pinakita niya sa dalawa kong kasama from LA, yung mga private photos sa Malacanang, na ito, ganito ako ma'am, alpot-alpot. Ako, civil lang ako. Oh wow, ang ganda naman. Oh, that's so nice. Oh, nice. Ganun lang lagi yung sagot ko. Okay? Kasi kailangan natin malaman kung sino nga ang double agent. Bakit kailangan sirain kung ito ay totoo para ka sa pamilyang Duterte? Bakit sirain mo ang pamilya niya? Bakit sirain mo si Hanilet? Sinisira mo sa mga iro mo. Okay? Ihinarap ka nga sa dahig doon, di ba? Kumaripas ka ng takbo. Umaasa kasi si Alpotera na makapasok siya sa loob ng detention ni PRRD. Okay? Sabi ko nga sa inyo, noong March 11, nag-iba na ng kwento. Marami kasing sumisip. Alam naman natin yan sa politika, hindi ko naman kailangang i-explain pa yan. Kapag politiko ka, pag sikat ka, lalo pagka Duterte ka, maraming dumidikit din na kapwa mo politiko para siksikan, di ba? Ang punot dulo po, mga kababayan, para malaman ninyo na kailangan hindi pagkatiwalaan ang babaeng ito. Dahil kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang pamilyang Duterte, na yan ang pinapalabas mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Pangulong Duterte, bakit kailangan mong sirain ang isa sa pamilya nila? Yan ang tanong number 1. Then, mga kababayan, kasi ako sabi ko, wala akong pakialam sa mga actually, sa mga personal, mga eksena nila, kung ano may nagana, wala akong pakialam doon. Kasi ang laban ko, yung target ko, yung mga bangag, mapalaya ang Pangulo Duterte, dalang bangag, Marcos, si Lisa Canas, yung sila Remulla, yung mga hinayupak na yun, ang reason kung bakit, tayo lahat ay gumastos, na mga pumunta doon sa daig. Yan ang totoong kwento. Umaasa ka na makapasok ka, hindi ka naman nga kamag-anak, bakit ka pupunta? Bakit mo sisirain ang maayos at harmonious relationship ni Inday Sara, ni Ma'am Hanilet, ni Pulong, okay? Ni Hanilet, ni Pulong, ni Kitty, yung magkakapatid na yan. Dahil sinabi na nga ni Inday Sara na simula nung nangyari kay Pangulo Duterte, nagpasalamat pa nga siya kay Marcos Bangag dahil kung meron ng magandang naidulot ang pangyayari sa pagkidnap kay Pangulong Duterte ay yung nagkaroon ang mga magpamilya, magkapatid ng tsansa na makapag-usap-usap sila doon sa loob ng ICC dahil noon siguro nung nasa labas si Pangulong Duterte dahil maraming epal na nakapaligid sa kanya, alam niyo naman yan na humaharang para makausap yung sarili niyang mga anak. Noong March 11, nung nakidnap ang Pangulo Duterte, nagkaroon ng chance. Kaya nga, ang sabi nga namin dyan, kami na mga magkakaibigan, tama talaga si Inday Sara, maganda talaga yung nangyari na, maganda doon sa part nga na sinasabi ni Inday, pero hindi maganda kasi bakit kailangan pag dumating sa sa senaryo ng buhay ng Pangulong Duterte na makidnap siya para magkaroon ng pagbubuklod-buklod, which is, destiny lang ang makakapagsabi. Wala, out of control yan eh. Hindi natin alam yan. Hindi rin natin alam talaga yung yung samahan nilang nila Inday, yung kanyang mga anak. Pero one thing, for sure, okay, na nakikita natin ay, nakikita nyo, magkasama na si Hanilet, sila Kitty, di ba, nagbubuklod-buklod sila. Hindi ba dapat maging masaya tayo? Dahil they are not perfect family. There's no perfect family at all, mga kababayan. Okay? Walang perfectong pamilya. Pero sa nakita natin, yun ang nakakatuwa. So ngayon, sabay basi kami ni Spokes. Okay, pasensya ka na. Maghati na lang muna kami ni Spokes.
Kaya po si Alpotera, iniwan niya ang kanyang menor de edad na mga anak para ipilit ang kanyang sarili dahil may mga nag-uutos sa kanya. Ang tanong, sino kaya ang nag-uutos sa likod niya? Para makakuha ng impormasyon, para maiparating kay Pierre, ipinipilit niya na isiksik ang sarili niya na makapasok sa loob. Kaso, ang decision maker na kung sino lang ang makapasok sa loob ay sila, mga kapatid, Inday Sara, kasama na rin si Ma'am Hanilet, I think si Mrs. Zimmerman, kasama sila, di ba, na nagde-decide kung sino ang makapasok. Hindi siya makakapasok doon. Dahil ginugulo niya lang ang mga tao sa daig. Nag-i-epal siya doon. Ini-empower niya yung kanyang mga iro. Bakit ko alam? Andun ako eh. Yung mga iro niya na sa Pilipinas, wala silang alam. Yung mga iro niya ng tagapagtanggol, kaya siya pinagtatanggol dahil noon pa man, nakakakunik sila kay Pangulong Duterte dahil si Alpotera ang nagbibigay ng access sa kanila. Yan yung katotohanan. Okay? Ngayon, kaya sila galit na galit. Eh, kahit magsanib persa sila, for sure, may ibabato sila. Ngayon pa ba ako? Sa tingin nyo ba, apektado ako sa mga binabato nila? I will let you decide kasi juicy tong chika boom boom natin. Okay. Now, yun yung unang punta ko, di ba? Ilang days din kami doon eh. 2 weeks na din yata. Yun yung unang punta ko. Na umaasa pa siya na makikita niya yung Pangulong Duterte. Now, mga kababayan, para itong si Alpotera, hindi natin alam kung yung mga pictures ni PRRD ay pinagkakakitaan niya. Ako tinatanong ko lang, bakit niya ginagamit ng leverage yun na ito, kasama ko si PRRD, ang daming ganyan. Ito, ganyan-ganyan. Ginagamit niya yan. Yung pictures ni PRRD para tingalain siya doon sa dahig. Yung mga iro niya sa dahig, you know that, kung sino-sino man yung mga iro nila, whether ito ay vloggers o hindi vloggers, yung mga nag-assist, iro po niya yan, pinoprovidean niya yan, sinusungal-ngalan niya ng salapi. Ang question, saan galing yung salapi? Para doon siya ay tingalain. Ang pangit lang sa ginawa nito, ni Alpotera, sinisira niya si Miss Hanilet Abansenya, which is yun ang hindi ko papayagan. Nagsasuffer na yung tao. Lahat nagsasuffer. Ang mga anak. Di ba? Ang mama nila Sara. Ang mama ni Kitty. Ginugulo niya. Binibigyan niya ng pangit na impression si Miss Hanilet Abansenya. Yan ang katotohanan niya. Kailangan niyo malaman, lalo kay mga taga-Davao. Okay? Ngayon, okay? Ito, ganito. Bear with me, kasi hindi ako nagsulat ng script. Inaalala ko, ayoko magsulat ng mga script katulad nila. Inaalala ko yung mga circumstances nung nandoon ako. Yung sinasabi ko, na after interview ko with Ma'am Hanilet Abansenya, okay? Pinatawag ako, okay? Pinatawag ako ni Spokes. Marlica, sabi niya, punta ka dito sa bahay, ganyan-ganyan, kakain tayo, ganyan-ganyan. At gusto ka daw makausap ni Alpotera. May witness ako dyan. Nandoon pa kami doon sa unang bahay, malapit sa beach, yung bahay nila, maganda. Nung pumunta ako, sabi niya sa akin yung tungkol na sa interview ni Mama Hanilet, na tungkol daw sa nagpapanggap na nurse. Ang sabi ko naman sa kanya, ayun na nga, tinawag ako ni Spokes kasi nga maraming tao doon, Marlica. So pinapasok ako doon sa kwarto. Okay? Yung kwarto na yon na pinasukan ko, natutulog doon si Spokes pag nandoon siya, pag wala siya may natutulog din doon na kaibigan natin. Pero natin i-mention yun dahil di naman siya kasali dito. Okay? So pumasok kami sa loob ng kwarto, nabasag pa nga yung sunglasses ko doon, naupuan ko, di ba? Bigla ko naalala, sayang, $300 pa naman yon. Anyway, so nabasag, di ba? Naalala mo yon, Alpotera? Nabasag yung sunglasses ko dahil sa kalechian mo. Naupuan ko ng bongga-bongga kasi dumapa ako doon sa kwarto, andito si Spokes, andito ako, nandiyan ka, tapos tinawagan natin hindi ako tumawag, tinawagan mo si T. Okay? Nagpapaliwanag ka
Alpotera na sinasabi mo, na sinasabi ni Ma'am Hannelert na nagpapanggap na nurse ay ikaw. Ang sabi ko sa'yo, ha? Bakit? Nurse ka ba? Ang sabi mo, ma'am, hindi po. Sabi ko, then, i-retract mo yung mga nakapost. Ano sabi ko sa'yo? Hindi ka pala nurse eh. E di, bawiin mo yung mga pinost sa'yo na ikaw ay nag-alaga kay Pangulong Duterte. Kasi may nag-post na ganon. Ginawa mo ba? Hindi. You enjoyed it. At ang gusto nyo pa, di ba? I-counter ko pa yung sarili kong vlog at ipagtanggol kita. For the record, okay? Yung gustong ipagtanggol ko siya, yun si T, okay? Ako ano doon sa bed, di ba? Ako, si Spoke, si Alpotera, tapos naka-speaker yung yung conversation. Si T, ando doon siya. Na kung pwede, parang i-clear ko daw yung name niya. What the hell? Nasasabihin, hindi daw siya, yun, ganyan. Kung i-depensa ko siya. Sabi ko, ano ang sabi ko? Hindi ko sinarado yung conversation. Ha, sabi ko na gano'n. Kasi hindi ako klase ng tao na mamahiya eh. So, tignan natin. Ganyan-ganyan ako. Tignan lang natin. Yan yung kwento. Okay, now, dumating, ang pinaka-bottom line kasi actually hindi dapat ito ang kwentong ito eh. Ang titignan natin, sino ang taong nag-uutos kay Alpotera para guluhin ang mga Duterte. Sino ang nagbibigay sa kanya ng pondo para isabod sa iyang mga iro? Okay? Kasi kung marami siyang pera in the first place, if you claim that you are a millionaire or something, hindi ka magsisiksik sa apartment ni Harry Roque. Ako sumiksik ako, second time around. I will tell you the story about it. Okay? Kung mayaman ka, na ikaw ay multi-million pesos at least na business, you have to get your own hotel. Hindi ka sisiksik dun. And after that, nung natapos na, by the way, buti naalala ko. Nung natapos na po, umalis na si Spoke Sari dun sa hotel na yun, nakitira siya dun sa 2 Pilipina. Oh, na ang pangalan, okay, ang pangalanan ko na, hindi, letter na lang. Okay? Na si M at saka si, it's irrelevant actually. So, sa isang Pilipina lang pala, nakitira siya sa isang Pilipina, libre siya doon. Kaya tumigil ka. Gusto may nag-sponsor na sa'yo, gusto mo pang makatipid. Kung ikaw ay totoong mayaman, yun ang pinapakalat niya eh. Yun po ang pinapakalat ni Alpotera na siya ay may transportation business at multi-million, kaya tinitingala siya. Putangin na ka? Kanisa kanya ba yan? Eh, dapat itong vlog na ito, series ito eh. Series talaga to. Nakitira ka sa apartment ni Harry. Well, ako nakitira din ako. I will tell my story. Kasi ako mga palang tahinan nyo. Ako makakalabanin ninyo. Hindi ako sanay mag-vlog ng may script. Okay? Ang vlog natin dito, pawang katotohanan lamang at nakitira siya doon. Tapos later on, hindi ko na alam, wala na ako doon. At kumuha na nga sila ng apartment ni Spokes Harry. Alright. So pumunta ako doon. Nung bumalik ako, it's like, what? Nung bagong birthday si Inday, March 28. Pero gusto kong malaman ninyo na itong babaeng ito ay sinisira ang buhay, sinisira si Mama Hannelert, at siya ang sumisira sa mga Duterte. Hindi po siya authorized na magbida-bidahan, na magkumpas doon sa dahig. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Dahil kung totoong mayaman siya, hindi niya isisiksik ang sarili niya doon sa unang apartment sa beach na nandoon si Harry, may mga lalaki na pabalik-balik, may mga babae kami. Labas-pasok yung mga tao doon, mga random. Pati ako kasama doon. Yun ang katotohanan. Okay, next. Fast forward na tayo. Kasi nag-ugat ito lahat doon sa nag-EX. Okay? XXX, na kinontrol kami ni Harry, ganyan. Na ayaw magsalita ng bangag-bangag hanggang sa nalaman ng natin na may perang involved. Nagbigay si Mangga ng regalo, na lechon. Tapos ang pinapalabas nila, si Marlica, isabi na nga ni Inday bawal magregalo. Tapos ngayon, yung 47 cakes, inaano-ano, yung 47 cakes na binigay na taga Switzerland, nasasaktan sila dahil hindi nakita ni Inday. Julul. Bawal pala magbigay ng regalo Bakit tinanggap ng Alpotera Group ang 3 lechon ni Amy? Right? Kung
si Mrs. Yun naman talaga ni Inday. Pero hindi mo na makukontrol ang mga pagbibigay ng tao ng mga sweet things, chocolate. Ang dami nagbigay. Ako, nagbibigay sa akin ng mga chocolate. Kaya lagi ko sinasabi na, ano yun? Pajujubain nyo ba ako? Alright? Now what? Alright. So ngayon, fast forward na tayo, mga kababayan. Nung bumalik na ako doon, na second time around, na nangyayari ng birthday ni Inday, alam nyo na yun, na kinokontrol kami and everything. Magkasama kami sa apartment. Yes, may picture ako, pero this is not the proper time na ipakita ko yung mga picture kasi irrelevant naman. Hayaan mo silang tumahol. Alright? Alright. So, nandoon na ako. Nung bago ako umalis, sabi ni Spokes Harry sa akin, Miss Marlica, dito ka na tumuloy sa akin kasi may isang kwarto. Okay? Ang problema kasi, 3 kami. Okay? 3 kami. So, sa isang kwarto, hindi kami magkasya. Tapos yung isa kong palangga, si Madam, okay, capable naman yun. Diyos ko, yun ang totoong may business. Yun ang totoong milyonarya. Okay? So ngayon, sabi ko kay Spokes, sige, pero titignan ko muna yung place. Kaya hindi kami nag-book ng hotel o ng Airbnb. Dumating kami doon mismo sa apartment ni Spokes at ni Alpotera. Si Alpotera pa nga nagsundo sa akin, may video pa nga ako yan eh. Ang sabi pa nga na, nung sinundo niya kami, nung nagpababa namin sa aming Uber, sabi niya pa nga sa akin, Ma'am, welcome to, ano yun? Anong term niya? Stairs to heaven. Kasi nga, yung stairs, paakyat, 3rd floor kami. May video pa nga ako nun eh, na binibidyoan niya ako, ni Alpotera, kung paano ako hirap na hirap, iakyat ko. Makikita niya yun. Kaya tignan natin kung nandito yung video niya. I think nandito yung video niya. Na-save ko na yun. Hindi, sa susunod na yun, para hindi maputol yung ating usapan. Na-save ko na yung video na yun. Alright. So ngayon, mga kababayan, nakakatawa, no? Yung mga eksena sa banga. Ay, ito. Ayan, ito yung video ko, oh. Ito, umakyat kami, oh. Ito may tsura namin dito, oh. Nakita nyo yan? Ayan, umakyat kami. Nakita nyo sa stairs? Siya nag-video niyan. Ayan, ganyan na yung tsura namin. Okay? Ayan, tagnan natin. Palakasan natin. Ayan. Yan yun. Umakyat kami doon. Siya nag-video sa akin yan. Okay? Ang hirap sa'yo kasi duwag ka, Alpotera. Hindi na sana tayo darating sa ganito kung ikaw ay nilalagay mo sa sarili mo ang tamang pag-iisip. Pero, baka malungkot ang buhay mo, kaya nagkakaganyan ka. So ngayon, ganito ang chika. Ang bottom line dito, mga palangga, sino ang nagpupondo sa kanya? Ano ang mission niya para sirain ang mga Duterte at para sirain ang mga supporters? Now, dumating kami sa dumating kami sa apartment ni Harry. Yung una kasi hindi kami kasi sabay tatlong from LA magkasabay kami on the same day. Dalawa lang kami, nakita niyo yung video, dalawa lang kami. So dahil kami yan, kasama ko, cowboy yan. Kahit sa side kami, pwede kami matulog. Sabi ko sa kay Palangga, sabi ko, bakla, okay na ba tayo dito? Sinignan namin yung kwarto, sabi niya, okay na tayo dito, magsisik na tayo dito. So, tumira kami. Andito yung kwarto ni Spokes, andito yung kwarto namin dalawa. Si Alpotera at yung kasama pa niya nandoon. Okay, here we go. In-invite kami sa taas. Nandoon, totoo naman, nandoon si Senator Robin sa taas. Nung time na yon, may ibang mga personality doon. Alam mo kung anong ginawa ni Alpotera? Nandoon din si Girlie. Yung ngayon, yung ini-issue ng bilyonaryo na kesyo girlfriend daw ito ni PRRD. Girlie, hindi kaya si Alpotera ang nagbibigay ng feed dito sa bilyonaryo? I-connect nyo na ha.
kayo na mag-connect, sabi ni Zidar. Okay, so, nung araw na yun, nung dumating kami sa apartment ni Smokes, umakyat kami doon kasi ini-invite kami sa taas. Ganyan. Marami doon, may mga bata doon. In fairness, mababait yung mga bata. Their 20s and 30s na mga tumutulong-tulong kay Smokes. At talagang, marami kasi naman talaga gusto mo, umakyat kami sa taas. Ano ang ginawa ni Alpotera? Pinahiya niya. Doon din si Grace Ibuna. Grace, ikaw, witness ka dito. Kayo nila, Senator, witness kayo dito. Okay, doon naman kayo eh. Okay. Alright. Yun yung si Girlie, yung sinasabi ng bilyonaryo, ni-report ni Corina Sanchez na rumored girlfriend chuchu daw. Hindi na nga mahalaga yun eh. Pero ang totoong kwento, kayo mga taga-Davao, alam nyo to. Umakyat kami sa taas, kasama ng friend ko, dahil dalawa nga lang kami. Umakyat si Spokes Harry, may picture kami. Pero this is not the proper time para ipakita ang picture. Ano ang sinabi ni Alpotera sa akin? Girlie, pwede kang mag-ano dito. I don't know kung ano. Ang sabi po ni Alpotera sa akin, "Hi ma'am, si Ma'am Girlie, ganyan-ganyan, girlfriend po ni PRRD." Pinahiya mo yung tao. Alam mo ba, namumula si Girlie sa harap namin? Alam niyo kung anong ginawa ko, mga kababayan? Nililihis kasi ni Alpotera yung kwento totoo sa kanya. Ngayon nagulat ako kasi may mga tao doon, hindi lang naman ako. Andun si Robby, andun si Ibuna, andun doon yung mga bata. Kararating lang namin, first meeting mo sa tao, yun ang introduction mo. Ay, Ma'am Marlica, si Girlie po, girlfriend ni PRRD. Alam mo kung anong ginawa ko? Ha? Totoo ba? Sabi ko na gano'n. Tapos ngayon, kasi naramdam ko na napahiya yung tao, iniba ko yung kwento. Ang sabi, tinapik ko si Senator Robin Padilla noon eh. Sabi ko, ikaw, Senator, pag-usapan natin yung mga ex mo. Tapos sabi ko nga ni Senator Robin, wag na ako, ma'am. In fairness kay Senator Robin Padilla, maginoo at, magalang naman talaga. Iniba ko kasi ayoko mapahiya yung kapwa babae ko. Yan ang ginawa mo at inimbita po sa lahat ng mga taga-Davao. Ito ang totoong kwento. Yang si Alpotera, inimbita niya si Girlie mismo sa apartment niya to alliance niya against kay Hanilet. Yan ang totoong kwento niyan. Inimbita yan si Girlie para alliance niya, dahil wala naman ako idea sa mga yan, para magkampi silang dalawa para kalabanin si Hanilet. Yan ang totoong kwento. Pinapaamin ka ni Girlie kung meron kayong kung naging may relasyon ka kay Pangulong Duterte, di ba? Ano ang sabi mo, bruha? Ay, ma'am, hindi po dapat ako magsasabi niyan. Dapat si PRRD. Ako lang po ay ganito, ganyan-ganyan. O, di ba? Ginulo mo ang buhay ng mga ng mga nagtunay na nagmamahal kay PRRD. Inimbita mo para magsanib puwersa kayo. In fairness doon kay Girlie, professional, hindi ko nakita ang kabastusan katulad mo. In fairness doon sa Girlie, professional, kahit paano, maayos. Yun, totoong kwento, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, part 2 pa lang to eh. Imagine mo, inimbita yung rumored na sinasabi, at itong issue na kay Pangulong Duterte, alam na to ng taong bayan, hindi na, kaya nga nagsalta si Basti no, nandoon siya. Ang mga bigaon nag-aantay sa katatay niya sa labas. At ang mga tao, kaya ito dapat niyong malaman, ang mga tao ni Alpotera sa Hague, Joma season aligned. At ayaw kalabanin ang mga Marcos bangag. Kaya mamili kayo, Team Alpotera o kay Maharlika. Hindi ko kayo pinipilit, eto yung kwento. Nakipag-alliance ka. Pag gabi, bumababa ka. Girlie, kailangan mo ito malaman. Ginagago ka ni Alpot. Ang ginagawa niya, bumababa sila doon sa second floor. Mom, hindi iwasan namin si Girlie kasi tinatanong niya ako about PRRD. Tangina. Diba? Diba, Grace? Palangga ko yan eh. Yan ang katotohanan. Gusto niyong sirain ang nananahimik. Diba? Really nanahimik eh. Na nagdurusa na na pamilya, not only mamalit na si Kitty yung anak. Tinatarantado nyo yung nanay niya.
ako, wala akong pakialam sa personal na issue. That nung una ko palang sinuportahan si Pangulong Duterte, yan na yung unang binato sa akin ng mga haters niya na susuportahan mo si Digong, ganito yan, ganito, ganun. Ang tinignan ko, yung magandang nagawa ni Digong sa kanyang bayan, sa kanyang lugar. Wala akong pakialam sa kanyang love life. Diba? Quiet lang po si Girlie Balaba. In fairness, totoo yan. Quiet si ma'am. Respektado ko yung taong yan. Dahil iniiwasan ka, girl. Bumababa siya para i-chismis. No, ito si Girlie, iniiwasan nga namin. Ano ba to? Ganito, ganyan. Inimbita mo yung tao, tapos inimbita mo si girl, tapos sisirain mo sa amin. Hindi ko naman, anyway, hindi naman tayo magkaibigan na, na talagang magkaibigan na super close. Ang mga kaibigan mo, yung mga nakikinabang sa'yo na mga vloggers, kasi tatawagan ka nila, Alpotera, baka naman pwede kami magpa-picture ng mag-book signing or whatever, or mag-drama-drama. Putakinan nyo. Alam ko mga galaw nyo, ang naiyo pa kayo. Oh, sige nga, maglaban-laban na nga tayo kung yan ang gusto nyo. Sino ang double agent? Sino ang para sa bayan? Yan ang katotohanan. Okay, fast forward tayo. Okay? Talaga na i-recall ito. This very, fast forward, okay, doon sa Duterte Street, nagkakasama sila. Kasi ako wala talaga akong pakialam sa kanila, magsama kayo, whatever. Pero ang target ni Alpo, to destroy Anilet. Kayo na supporter ni Pangulong Duterte. Kayo na supporter ng mga Duterte. Papayag ba kayo sa babaeng ito na iniwan ang 2 minor de edad na anak? Kung saan man yan, somewhere, di ko alam saan nakatira. Iniwan ang kanyang asawa para ipilit ang kanyang sarili sa loob ng ICC at para sirain ang nanay ni Kitty Duterte. Sino? At itong mga alipores niya, palibhasa, wala namang direct access yan kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Huwag kayong magpanggap, putang ina nyo. Huwag kayong magpanggap. If you're supporting Pangulong Duterte dahil maganda ang ginagawa niya, be it. Okay, go, magkasama tayo dyan. Pero kung susuporta kayo sa isang alpot na sinisira ang nanay ni Kitty, then maglaban-laban tayo ngayon pa lang. Yan ang katotohanan. Sinisira, nagtandem kayo. Nagtandem kayo dalawa. But in fairness, hindi ko alam kung, dahil hindi ko naman nakausap, in fairness, Girlie, hindi tayo, nag-usap kami pero sweet lang. Wala kaming interaction ni Girlie na masinsinan. Wala talaga. As in, wala. So, wala, I cannot say anything about it. Dahil wala. Now, ano nangyari? Araw-araw, Alpot, umaasa ka na makapasok ka sa detention. Araw-araw, sinasabi mo, di ba? Pag mayroon pagkakataon na ikaw ay hinaharang, di ba, na hindi makapasok. Pwede ba? Ano sasabihin nyo ngayon? Okay, fast forward tayo. Birthday ni Inday Sara. Nagsimula kasi ang lahat ng ito kung hindi ka kumumpas na huwag kami magsalita ni Harry Roque na bangag-bangag, adictos benedictos o lahat ng kasamaan ng mga Marcos. Kaya kini-question kita. Sino ba ang nag-uutos sa'yo? Dahil walang kumpas ang Office of the Vice President na hindi dapat kami magsalita ng anti-Marcos statement or spiel or whatever. Dahil mismo si Baste ay nagsalita laban sa mga bangag, laban kay Marcos. At sinabi pa nga mismo ni Baste, kay Spokesari Roque, nung birthday ni Inday, nung nagkita sila ni Amy Marcos, na, hindi pa rin kita binoto. Di ba? Sinabi ni Spokesari ka. So, ang tanungin nyo ngayon, this is not about personal. Pero kasi kailangan nyo maintindihan. Kasi di naman ako pwede magkwento yung dulo lang. Dapat maumpisahan nyo yung kwento. Paano nyo maintindihan? Ngayon, ang tanungin nyo dito, sa mga grupo nila, lalo na kay Alpotera, sino ang kumukumpas sa kanya? Di ba narinig nyo? Nung kami nag-reconcile na, di ba? Yung vlogger, sabi niya, sabi ko, papangalanan ko na, hindi, huwag nyo nang pangalanan. Alam nyo na yun, Alpotera. Okay? Yun, mga kababayan. Okay, fast forward. Ako po ay nandoon sa tent. Nasa loob. Di ba? Nung dumating kasi ako, si VP nagpapa-press con.
So ako nandoon, nakita niyo may mga video lumabas, kausap ko sila Atty. Vic, si Kong Marcoleta, si Senator Robin Padilla, lahat, pati si Mangga nandoon. Kung ikaw ay may kahihiyan, Alpotera, nandoon si Mrs. Zimmerman. Si Mrs. Zimmerman nakaupo dito. May pagkakataon na magkatabi kami. May pagkakataon na katabi ko si Inday. Pagkakataon na ito si Zimmerman at si Mrs. Zimmerman, ito si Inday, nandito si Mangga, 'di ba? Nandito ako. Minsan may pagkakataon na tumabi ako na magkatabi kami ni Mangga pero umiiwas siya. Andun si Robin, andun si Doc Mata, andun si Atty. Vic. Marami pa, mga personalities doon. Okay, here we go. Siyempre, Inday Sara yan. Maraming nagpapapicture kay Inday Sara. Ako, nagpapicture ako kay Inday Sara. Oh. Yeah, we have pictures. May picture ako with Baste. Hindi ko pa pala napupush yung mga picture. Ang dami kasi. Anyway. So ngayon, pumasok ka, Alpotera, na para kang fangirl. Doon ko na-witness na wala kang direct contact. I mean, may direct contact ka, pero ibig sabihin na hindi ka totoong mahal na mahal ng mga Duterte na sinasabi ng mga alipores mo na mahal ka kasi malaki na itulong mo. That's bull. Okay? So, balik tayo sa tent. Pumasok kayo dalawa ni Curly. Hindi mo alam kung sino magpa-picture siya. Nakaupo ako, katabi ko si Mrs. Zimmerman. May mga pinag-usapan kami pero amin na lang yon. Private yon. Dahil napakabait ng nanay ng mga nila Inday. Napakabait. Katabi ko dito, wala kang masasabi. Kaya, naku, grabe. Wala kami, nag-conversate kami, pero amin na lang yun. Right? Pumasok kayong dalawa, andito si Mrs. Zimmerman, nandito ako nakaupo, pumasok kayong dalawa, inihila-hila mo si Girlie para magpa-picture kayo kay Inday Sara. Ano ang sabi ko? Sige, ako na mag-picture na kayo doon. Ang kapal ng mukha nyo. Hindi, ikaw lang. Kasi si Girlie mukhang wala namang ginagawa na ano yun eh. Wala namang pangit na ginagawa. At saka hindi ko alam storya niya. Okay, I don't know her story. Tumayo ako. Alam niyo, ginawa ko mga palangga. Sige, sabi ko mag-emote na kayo dyan. Tumingin si Inday Sara kasi nakakawa ko yung camera eh. Pinagsuran. Ngumiti si Inday Sara. May sinabi si Inday pero hindi ko nasasabihin. Private na lang yun. Ngumiti, tumawa, dahil hawak ko yung camera. O sige, sabi ko mag-emote na kayo, ganyan. Di ba? May picture siya lumalabas. Dito si Inday, I think, kung tama ang pagkakalala, basta tatlo sila, ganyan. Fangirl ka, girl. Hindi totoo yung pinagkakalat niya na mahal na mahal siya ng pamilyang Duterte. Yan ang katotohanan. Yang mga pictures na yan, ginagamit nilang optics. Okay? For whatever reason, ginagamit ang optics. Siguro sila, I just don't know. Ginagamit sa kanya mga padrino, sa mga nagbibigay sa kanya ng something, I don't know. Yan ang totoong kwento. Kaya nga, nung nagkaroon na ng XXX, na nagkaroon na ng pagpigil kay Harry Roque sa pagsasalita, dahil ako, sabi ko nga, ahead of time, sinabihan ako na bawal ang magbangag-bangag, you know? At yung anti-Marcos statement or, yeah. Kahit balikan niya yung video ko, wala akong sinabing bangag-bangag, ay wala akong sinabing anti-Marcos, greetings and pasasalamat lang. Greetings kay Inday, pasasalamat sa mga mga supporters. Yun yung totoong nangyari nung May 31. Okay? Fangirl ka. Ngayon, ikaw ang si Alpotera po ang kumumpas na huwag magsalita laban sa mga Marcos. Kaya nga tinatanong ko hindi, nasasaktan ka na magsalita kami laban sa mga Marcos? Pero taliwas sa sinasabi mo, mahal mo yung mga Duterte. Yung nagpakidnap kay Marcos ay ang mga bangag. Bakit ka nasasaktan? Kaya ang question, saan ba nanggaling yung 30,000? Ayon sa ating report na kumalat doon. Saan galing yung mga binibigay? Sa mga iro. O ngayon, wanted ka na sa higa, kapal naman ang mukha mo kung pupunta ka pa doon. Di ba?
Iba yon yung pinapahinaan ng audio. Iba yon. Okay? Iba po ang pinahinaan ng audio sa bawal magsalita ng bangag-bangag. Sabi nga namin ni Harry dyan, premeditated na yan. Dahil a day before the event, sinabihan na ako na hindi pwedeng kalabanin o magsalita ng laban sa mga Marcos. Kaya ang tanong natin, let's set aside the personal thing. Well, alam niyo ng personal thing ni Pangulong Duterte. I-set aside natin ngayon. Sino ang nag-utos kay Alpotera para hindi tayo magsalita sa Hague ng laban sa mga Marcos na nagpakidnap kay Pangulong Duterte? Saan galing yung perang pinamumudmud niya sa mga iro? Yung binibigay niya, pag kung ano-ano pa man, saan galing yon? Kasi, hindi kasi hindi nagmamatch yung pangyayari. If you have money na pangbigay sa mga iro, yun wala kang pang renta. Yung una, wala kang pang hotel. Diba? Oh, so yun mga kababayan. Alright. Kanino daw pala pumapanig si Alpotera? Ayun na nga, kanino siya papanig? Kasi kung eto yun eh. Sabi ko nga, una ko palang sahig, alam ko na ang mga kwento. Ano ang sabi ko kay Spokes? Spokes, hindi ito maganda. Although alam ng taong bayan yung real issue, pero hindi na to kasi out na to personal na ito. Sabi ko, alam ni Harry yan, wala akong pakialam sa kanila. Sa kung yan ang pinunta ko dito, I'm here to show support, ma-meet ang mga DDS, ma-meet ang mga nagmamahal sa bayan, yon. Kaso lang, magtatanong ka ngayon, bakit niya pinigilan ang antay-bangag, ngiwi, mangga, lahat? Bakit si Alpotera nasasaktan kapag kami ay may bangag-bangag? At bakit yung kanyang Joma Season aligned na mga iro? Joma Season aligned, marami doon. At ang bangag aligned iro ay nagsama-sama sila. If you love the Dutertes, hindi mo sisirain ang isa sa pamilya nila. Hindi mo sisirain si Hanilet na nanay ni Kitty. Dahil pag sinira mo ang nanay ni Kitty, masasaktan ang tatay niya. Sino ang tatay niya? Si Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. If you claim sa dahig na ikaw ay Reyna Tycoon ng isang bus chuba-chucho company, why in the hell na nakikisiksik ka sa isang apartment na maliit lamang? Although ako, hindi ko yan hindi sa pag-lockdown na, dahil ako, second time around, tumira ako. Okay, itodo ko na. Ipinapakalat mo ngayon, ito, unahan na kita. Ipinapakalat mo ngayon na ikaw ang nagbabayad ng apartment. Pati kay Harry, kawawa naman si Harry, fake news ka na naman. Para lang sabihin, si Marlica tumira doon, si Alpot ang nagbabayad. Girl, hindi ka mananalo sa katotohanan. Yan po ang totoo behind the scene. Sinisira ni Alpotera at ang mga aliporis niyang mga iro na nakikinabang sa pirma ni Pangulong Duterte, nakikinabang sa access nila nung hindi pa nakidap si Pangulong Duterte. Kaya kung tanggol ang mga iro, yan ang katotohanan. Marami pa akong alam eh. Diba? Kaso lang hinay-hinay lang. Alam niyo na yun. Alpotera, that's the new name. You know it already. Alpotera is the name. Yan ang bagong pangalan. Ngayon, yan ang question ko sa inyo. Ako? Bakit ako nasa dahig? Ako ba ay tatakbo? Hindi. Dahil unang-una, sa fabricated crimes ulit ang ibinibigay sa akin ng bangag. Diba? Hindi nga kayo makauwi ni Harry Roque dahil gugurgurin kami. Ano ang mission mo, Alpotera? Bakit kailangan ipagpalit mo ang mga minor de edad mong anak? Iiwanan mo, pabalik-balik ka. Gusto mo pa mag-student visa, 20,000+ euros. Kung di ako nagkakamali, 23,000 euros.
ang tuition fee. Yun ang gusto niyang gawin para makastay siya dun eh. Para maka-epal siya dun sa Dahig. Nabi niya yan sa amin. May nagsabi pa nga doon na nag-advise sa kanya na maybe you go to Spain or whatever, irrelevant. Okay? Yun. Gusto niya mag-stay doon kasi gusto niyang guluhin ang buhay ng mga Duterte. Gusto niyang gumawa doon ng eksena na siya ang boss. Na siya ang chuba-chucho doon. Kaya kung eto kayo mga Duterte supporter, eto lang ang hamon ko sa inyo. Alam natin kung ano ang love life ni Pangulong Duterte. Yan ang binabato niya. Kung ano man ang nakaraan ni Pangulong Duterte, nakaraan na yon. Lahat tayo may nakaraan. At yan, na-expose na yan. Sinasabi mismo yan ng kanyang mga anak. Sinabi ni Basti, may mga bigaon na nag-aantay sa labas. Sinasabi mismo ni Inday Sara na yung girlfriend about it. Gayon. Susuporta ba kayo sa mga iro ni Alpotera na nagtutulong-tulong para sirain ang ang nanay ni Kitty? Yan ang missing piece ng ating series ng kwentong ito. Dahil kay Alpotera, nagkakaroon ang kanyang mga iro ng photo op kay Pangulong Duterte noong si Pangulong Duterte ay hindi pa pinakidnap ng mga bangag. Mamili lang kayo dito sa kay Maharlika na hindi takot harapin ang mga bangag. Okay? Na ginawa ng mga fabricated crime ng mga bangag. O dun kayo sa mga Alpotera na nagpapanggap na mahal daw sila ng mga Duterte, pero ang pamilya ni Pangulong Duterte ay sinisira nila. Do you think? Natatakot? Kahit magsanib puwersa pa kayo, kapag wala sa inyong katotohanan, wala sa inyo. Yan po ang mga iro doon sa Dahig. Alam ni Ma'am Hanelet yan. Hindi na nga siya komportable doon eh. Dahil alam niya na yung mga iro doon ni Alpotera, nasusungal-ngalan yon, na papakimkim, nakakalamon. You have to know. Kaya nga nila pinapahiya yung mga, kaya nila, pinahiya, binastos nila yung mga DDS, mga maisog members, iba't ibang bahagi ng Europa kasi gusto nilang mag-ari-arian doon. Inahawakan ni Alpotera sa liig ang mga iro. O sige nga. You ask pictures? We have pictures together sa apartment. Nakita niyo yung video. O, nakita niyo yung video, di ba? Pakita ko ulit sa kapapasok lang. Siya pa ang sumundo sa amin eh. O, huwag tayo magsinungaling dito, girl. O. Dali ah. Ay, Marika, Terta. Dito sa platform 21, yan. Ito pala. Siya din na nag-send sa akin. Ito pa, girl. Sinend mo to sa akin. Hindi pa ako dumarating. Para makita nyo lang na ang lola niya. Ito pa si Spokes, naka-short, pogi-pogi. Ano ba? Ayun. Okay, tingnan natin ha. Ito'y bago ako pumunta sa Hague ha. Ito. Ito, si Spokes Career, okay. Okay. Terta. Sandali. Ay, Marika, Terta. Tara dito sa platform 21, yan. Ano ba? Ayun. Nababosesan niyo ba? Nababosesan niyo ba? Huwag ako, girl. Ay, binigyan kita ng tsansa na pag-usapan natin to, kaso duwag ka. Sino-sino tinatawagan, nakausapin ako, ipa-take down yung post, may inutusan pa siya na ipa-take down yung vlog ko.